Amen. And God, mga kapatid, has spoken to us today already, but I believe these are some things necessary para sa ating paglago sa Panginoon. Buksan natin ating Biblia, Revelation chapter 17, verse 14. And the Bible says, "And these shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is the Lord of hosts and King of kings. And they that are with him are called and chosen and faithful." Ang verse na ito ay tumutukoy sa diniscuss kanina ni Pastor Alan na kung saan, mga kapatid, merong rapture, and after 7 years, Jesus Christ will come back, and Jesus Christ will come back with His saints. At tayo po ang kasama doon. And there will be a great fight. Ito yung sinabi ng Revelation chapter 17. There will be a great battle. There will be a great fight. But the Bible says, mananalo ang Lamb. Okay? The Bible says, and the Lamb shall overcome. Napansin nyo, past tense. Hindi pa nangyari. Past tense. That's why kung pipili kayo ng partido, kung pipili kayo ng grupo, doon kayo sa siguradong panalo. There will be a war. The war with the devil and with Jesus Christ. And the Bible is telling us, Jesus will win. The Lamb will win. At sabi ng Bible, because He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. Doon tayo sa sigurado at alam natin na panalo na. Now, sino ang kasama ng Lamb? The called, the chosen, and the faithful. And God's message for us today is faithful. Faithful. Ang ganda ng sinabi ng Biblia na kasama ng Lamb are the called. Sabi ng Bible, we are the called according to the purpose. At sabi ng Biblia, mga kapatid, we are the chosen generation. Sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you. Ang sarap ng pakiramdam na tinawag ka at pinili ka. Ang sarap ng pakiramdam, mga kapatid, na sa dami-dami ng tao, you are one of those people that is in the church right now, nakikinig sa salita ng ating Panginoon. That's why ang kantang, "Why Have You Chosen Me?" hindi talaga maluluma. Every time, mga kapatid, na parang feeling mo down na down ka, parang ang dami mong iniisip sa buhay, balikan mo yung kanta, "Bakit mo ako pinili, Panginoon?" It is because kahit na si David hindi maintindihan, sabi niya, "Lord, what is man that you are mindful of him? Or what is man that thou visitest him?" Hindi lubos makomprehend ni David, mga kapatid, kung ano ang meron sa atin, bakit tayo pinili? Bakit tayo tinawag? Sige nga, ano bang special sa'yo para masabi mo may dahilan ng Diyos para tawagin ka? Sige nga, among your peers, sa mga katabi mo dyan, ano ang meron ka na mag-stand out para sabihin mo, kaya dapat ako ang tawagin? Wala. Lahat, pare-parehas tayo, pare-parehas tayong makasalanan, pare-parehas tayong madumi ang buhay, pare-parehas tayong basag ang isip, mga kapatid. But thank God, ang kanyang pagpili sa atin ay hindi base sa kung ano ka at kung sino ka. Pinili ka niya dahil mahal ka niya. Wala siyang nilatag na qualification. Kaya sa mga mahal naming bisita today, pinipili ka na, tinatawag ka na, aayaw ka pa. Di ba? Sa mga mahal naming bisita, mga minamahal, huwag kayong ma-offense sa naririnig nyo sa amin. But understand this, kaya ka nandito kasi tinatawag ka. Sabi ng Biblia, walang makakalapit sa akin na hindi pinahintulutan ng Ama. Ang dahilan na nandito ka today ay pinahintulutan ng Diyos na nandito ka today. At kaya ka nandito today ay dahil tinatawag ka. Ano pakiramdam na tumawag ka, hindi mo sagutin? O hindi ka sagutin? Ano pakiramdam na tinatawag ka, patayin mo? Isuto, di ba? At marami sa atin, you know God is calling you. Ilang linggo ka nang pabalik-balik, naramdaman mo ang Panginoon. Alam mo, tinatawag ka, kailan ka sasagot? God is calling you. At ang mga kasama ni Jesus sa laban na ito, ang mga tinawag, hallelujah, at ang mga pinili, salamat, pinili tayo ng ating Panginoon. But I want you to understand this. Sa tatlong salita, 2 trabaho ng Diyos, 1 trabaho natin. It is His job to call. It is His job to choose. It is our job to be faithful. Naintindihan niyo ako? Ang pagtawag, trabaho niya. Ang trabaho mo mag-respond. Ang pagpili, trabaho niya. Ang trabaho mo sumunod. Pero ang pagiging faithful, trabaho mo. And that is our message today. Faithful. Tingnan mo katabi mo, faithful ka ba? But parang iba yung laman ng tanong mo, Sister Ja. Hindi ganun faithful, ha? Now,
The word faithful, sensya na kasi sa intermission talagang nauubo ako. Ang salitang faithful ay most of the time misunderstood. Kasi pag sinabing faithful, yung nakita mo palagi nagpipray. Di ba? Yung parang nakita mo mga kapatid na talagang dedicated dito sa simbahan, tawag mo faithful. Pag nakita mo na parang grabe yung pananampalataya, tawag mo faithful. But the word faithful here, in a most understandable word, means trustworthy. Yun ang ibig sabihin ng salitang faithful. Iba po yung full of faith. Minsan, pag narinig natin ang salitang faithful, akala natin full of faith. Iba po yun. Pag sinabing full of faith, punong-puno ka ng pananampalataya. Pag sinabing faithful, ikaw ay mapagkatiwalaan. So, ang makakasama ng Panginoon sa langit, ang mga tinawag, tayo yan. Ang mga pinili, panigurado, tayo yan. Pero ito yung tanong, faithful, kasama ka ba dyan? Mapagkatiwalaan ka ba? Isang mahalagang bagay na pag-usapan natin today, mga kapatid, kung tayo nga ba pag nag-reflect sa ating mga sarili, are we trustworthy? Are we faithful? I want to discuss to you 3 things, and 4th as the last, na mga bagay na binanggit ng Bible na dapat maging faithful tayong mga tao. And then we will cite some practical examples on how to apply that in our lives. Okay? Number 1, sabi ng Luke chapter 16 verse 10, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is also unjust in much. Isang bagay na masusubok ang pagiging trustworthy mo is doon sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo. Small things, little things. The Bible is telling us to be faithful in little things para tayo ay maging faithful o mapagkatiwalaan in greater things. That is why sa church, hindi natin ginagawang pastor ang tao nakakapasok lang sa ministry natin. Sa church, hindi natin pinapahintulutan na tumayo dito ang kung sino-sino lang. Sinisigurado natin na pag ikaw ay tumayo dito, alam natin mga kapatid ay matagal ka na sa church, may napatunayan ka sa Panginoon. Bakit? Ito ay malaking responsibilidad. That is why sa inyo mga singers, ang kayo tinitrain ni Sister Jubel, doon muna kayo sa special offering, doon muna kayo sa choir, at then pag nakita ang faithfulness nyo, unti-unti, bibigyan kayo ng prayer meeting schedule sa pagkanta, or Bible study schedule sa pagkanta. Later on, dito na kayo. Later on, song leader na kayo. Why? Because dapat nagsisimula na mapatunayan natin ng ating sarili na mapagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay. At alam nyo ang realidad, kadalasan dito tayo pumapalya. Kadalasan dito tayo sumasablay. Meron ako nakausap na negosyante na para mapatunayan niya na yung taon niya na hire niya itama, papainan niya ng perang maliit. Little things, example, may pinabili sa inyo, yung magulang nyo, binigyan kayo mga kapatid ng 100, ang ginastos nyo lang 70. Anong ugali ng iba? Hindi na ibibalik ng 30. Ibubulsa na. Bakit? Maliit na lang naman. But you have to understand na yung pagiging trustworthy nyo ay masusukat sa maliliit na bagay. Hindi mo nga kayang isuli ang 30, paano pa ang 3,000? Be faithful in little things. Kunyari, kayo ay na-assign mga kapatid bilang prayer leader. Sa tingin nyo, maliit na trabaho. Bakit 5 minutes ka lang tatayo? Kukunti ang nakikinig and then wala na. But if you can be faithful na kahit na 5 minutes ka lang tatayo, mag-aaral ka, magpa-fast ka, magdi-devote ka ng sarili mo para sa 5 minutes na yan na gagawin mo sa Panginoon, God will see your faithfulness in those little things. At anong mangyayari later on? Unti-unti kanyang pagkakatiwalaan ng mas malalaking bagay. We must be faithful in little things. Maliliit na bagay, mga kapatid. Alam nyo yan, naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. May mga bagay-bagay sa simbahan na maliit lang, pero pag hindi tayo kayang pagkatiwalaan, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mas malaking bagay na pwede nating pagkatiwalaan. Minsan maiinggit ka na lang, ba't sila na lang palagi? Lord, ba't sila na lang palagi? Lord, ba't siya na lang palagi? It is because sila ay napagkatiwalaan sa maliliit na bagay.
Guys, kung electric fan hindi mo kayang patayin sa church, paano kapag kakatiwalaan ng Diyos ng church? Do you understand me? Kung ang kalinisan ng church, hindi mo kayang i-maintain, ang pagpulot na isang kulay puti na basura sa gilid mo, hindi mo kayang dakutin. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos ng maganda at malaking simbahan? We must be faithful in little things. Ang gusto natin kadalasan shortcut, mula sa simula, dulo agad, maganda agad. Ano kadalasan nangyayari? Hindi mo maiingatan yung magagarang bagay kasi hindi mo naranasang ingatan ang maliliit na bagay. Be faithful in little things. Mga kapatid, if you want to be entrusted with more, be faithful with little things. Maliit na pera, maliit na sahod. Kung yung 10,000, kaya mo ilustay, paano pa kayo 100,000? May pera ka ba? Wala kong pera, maliit lang sahod ko eh. Trust me, pag sumahod ka ng 40, maliit pa rin yun. Sumahod ka ng 50, maliit pa rin yun. So kung yung 10, hindi mo kayang ingatan, hindi mo kayang bigyan ng halaga, how can God trust you? Kaya ako mga kapatid, sa aking personal na lakad sa buhay, nakikita ko kung kaya ka ng pagkatiwalaan ng Diyos. Ako sa sarili ko, feeling ko ang mga pumipigil para ibuhos ng Panginoon sa akin. Ang alam niya na dapat para sa akin is tinitingnan niya kung kaya ko na bang hawakan at kaya ko nang i-handle. So ganun din sa atin mga kapatid, we must be faithful in that which is least. Huwag niyong isipin maliit na bagay yan. Alam niyo yung pagsundo ng isang bisita, malaking effort yan para sa Panginoon. Huwag niyo isipin mga kapatid, isa lang naman yun, hayaan mo na. Huwag. Saan ba nagsimula ang 10? Sa isa. Saan nagsimula 100? Sa isa. So if you can be faithful with this single soul na alagaan mo, isundo mo, ayusin mo, mahalin mo, makikita na Diyos, kaya niya mag-alaga ng isa, dagdagan natin ng isa, dagdagan natin ng isa, dagdagan natin ng isa, because you have been faithful in that which is little. Pangalawa, be faithful in worldly riches. Sabi ng Bible ganito, if therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Sa mababang translation, the heavenly riches. Mayroong comparison sa verse na yan, Luke chapter 16 verse 11. May comparison sa verse na yan. Ano yung comparison dyan? Worldly riches, unfaithful mammon, and heavenly riches, true mammon. Tayo minsan, masyado tayo spiritual. Okay? Na minsan, sabihin natin yung pera, wala yan. Yung ari-arian, wala yan. Pero ito yung psychology ng Diyos. Okay? Yung gitarang ginagamit mo, hindi mo kayang ingatan. Paano pa yung kaligtasan ng iba? Kung yung material na bagay, the Bible says, worldly riches. Kung yung material na bagay hindi mo kayang ingatan, paano mo maiingatan ang spiritual na bagay? Mga kapatid, kung yung gitara, hindi mo kayang punasan, paano ka ma-expect ng Diyos na marunong kang mag-alaga ng kaluluwa? Kasi ang comparison dito, worldly riches and heavenly riches. Kaya alam nyo, ito, babalik tayo sa usaping pera. Ang pera, yung ari-arian, ingatan nyo. Yung sasakyan, ingatan nyo. Ay, kahit nakikisakay lang kayo dyan, ingatan nyo. Palaging sakit na ulo ni Pastor Turbo. Alam niyo yung binadget natin kay Turbo this year? Nasa 50 ba, Pastor? Ang binadget natin kay Turbo this year, 50. 50 mil. Oo. Now, hindi ko sinabing dapat wag masira ang sasakyan. Normal na masira. No, dapat ingatan. Bakit? Kung hindi daw natin kayang ingatan yung mga worldly riches, paano tayo pagkakatiwalaan ng heavenly riches? Ano ba yung heavenly riches? Everything about the Spirit, everything about the kingdom. Gusto mo pagkatiwalaan kanyang mga kapatid ng sasakyan. Nung binagyan ka ng sasakyan, hindi mo iningatan. And then, manghihingi ka ng gift. Ibang klase ang gift of the Holy Ghost. Makikilala ka. Magkakapride ka. Pag sasakyan pa lang meron ka, mayabang ka na. Ang iba sa atin, pag nag-iPhone, nakalabas talaga lahat. Ipakita yung logo, ganun. Di ba? Sticker lang pala. Picture lang pala. Guys, worldly riches yan. Pero ito naka-iPhone kasi ako eh. Mas mabilis talaga gumamit ng cellphone na may presyo.
Lalo na kunyari, madalas kang nag-online banking, madalas kang gumagamit ng GCash, madalas kang nagtatransact, mas mabilis gumamit ng cellphone na may presyo. Okay? So please don't judge me. Okay? Pag nagbukas ka ng video or anything, mas mabilis gumamit at mas maganda ang security. That is why mas safe siya gamitin. Okay? Pero yung mga worldly na bagay na ito, pag nagkaroon ka, brother, at iba yung naging epekto sa'yo, hindi ka pagkakatiwala ng Diyos ng heavenly gifting. Paano kanya bigyan ng kakayahang mangaral, oh? Kung yung meron ka magarang bahay pa lang, yumabang ka na. Kung yung meron ka, mga kapatid, magandang kurso pa lang, yumabang ka na. Kung yung meron ka, magandang trabaho pa lang, yumabang ka na. Paano ka i-promote ng Diyos, mga kapatid, na bibigyan kanya ng heavenly riches, ng mga bagay tungkol sa kaharian? Kung yung mga makamundong bagay, sablay ka na. Alam nyo, marami yan. Marami talaga yan. Nung nagsimula pa lang sa church, ang bait. Napakamasunurin. Nung nakagraduate na, nung kumita na, nung maganda na ang kalagayan, ay bay parang ang taas na talaga ng tingin sa sarili. Isipin mo yun, kung sa ganung narating mo pa lang sa buhay, mataas ng tingin mo sa sarili mo, di hamak na mas mataas ang magkaroon ng true riches, ng heavenly riches, mga kapatid. So hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi kanya lalatagan ng magagandang mga bagay na patungkol sa kaharian. Kung yung maliliit na bagay at mga makamundong bagay ay hindi mo kayang ingatan para sa Kanya, ikaw nga'y hindi ka trustworthy. Pag nilagay sa kamay mo, it's either napapabayaan mo o nasisira ka. Mahirap maghanap ng ganitong tao. Sa totoo lang, mga kapatid, mahirap maghanap ng ganitong tao. Pangatlo, ano pa? Dapat trustworthy ka sa mga bagay na hindi sa'yo. So number 1, little things. Number 2, worldly riches. Number 3, things that are not yours. Luke 16, verse 12. If ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Ay, masakit ito. Masakit ito. Ang hiniram mo na pera, sa'yo hindi. Kunyari, mahiram ako na 5,000 kay Bademar. Pera ko yung 5,000, pera niya. Pera niya. Hiniram ko. Pera ko na yun, pera niya. Pera pa rin niya yun. Ginamit ko. Pera ko yun o pera niya. Pera pa rin niya yun. Pag hindi ko kayang ibalik, unfaithful ako sa mga bagay na hindi akin. Okay lang ba? Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Naintindihan ako? Sabi ng Bible ganito, kung hindi natin kaya maging faithful sa mga bagay na hindi atin, paano niya tayo bibigyan ng bagay na atin? Kung may kaibigan tayo, mga kapatid, pag nanghiram ka, nakabox, ibalik mo nakabox. May nanghiram sa kanya, pastor, nakabox. Pagbalik, hindi nakabox, tinawag niya talaga, sinirmunan niya talaga. Bakit? Ganon siya eh. Ang ma-realize mo, dapat pala ganon tayo. Pag hindi sa'yo, ingatan mo. May pambihira naman, manghihiram tayo ng gamit na hindi atin, tapos ibabalik natin ng sira. Wala man lang sorry. Amen ba? May mali sa atin, mga kapatid, cover ng pagiging Kristiyano natin, na ingatan natin ang gamit ng iba. Saan tayo kadalasan nadadali? Gano'ng karaming librong nawala sa'yo? Di ba? Nabiktima ka ng pastor, pahiram. Gano'ng karaming gamit ang nasira sa atin? At gano'ng karaming gamit ang napabayaan natin, hiniram natin, pero dapat ingatan natin. Tapos ibabalik mo nang hindi maayos kasi kaibigan mo naman, my friend, you are unfaithful. Hindi ka marunong mag-ingat. Hindi ka trustworthy. So kung yung hindi sa'yo, hindi mo kayang ingatan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng para sa'yo. And that applies to almost everything. O kadalasan naging example natin yan, gamit sa church.
Kadalasan naging example natin yung mga nakikita natin dito sa church. But beyond that, pag dinala mo ang sarili mo doon sa bahay mo, doon sa school mo, doon sa work mo, be faithful. Ang calculator ng iba, calculator nila yon. Kukuhanin mo, gagamitin mo, iwawala mo, tapos, sorry, palitan mo. Oh. Sa lahat sa inyo sumasakay sa sasakyan, mga kapatid, nang hindi inyo, linisan nyo. Hindi sa inyo yan, pero linisan nyo. Nung wala akong sasakyan, mga kapatid, simple ang aking prinsipyo. Pag gumamit ako ng sasakyan ng iba, nung wala akong sasakyan, pag humiram ako ng sasakyan, hindi ko ibabalik na hindi full tank. Kahit pag kinuha ko yan walang laman, ibabalik ko maraming laman yan. Kahit na hindi magpapabayad yan, lalagyan ko ng maraming laman yan. Why? Because I want to show the person na iniingatan ko ang pinagkatiwala sa akin. Let us be faithful on those things that we don't owe. You understand why? Because God will not give you what you need if you can't be faithful with those others, mga kapatid, na kung ano mang meron sila. Hindi kayo pagkakatiwalaan ng Diyos. And the reason why I'm teaching you this, because I want us to grow. I want us to be mature. I want us to be blessed. I want us, mga kapatid, to live a good life. But if we cannot be faithful, that will never happen. Maliit na bagay ang pinag-uusapan natin. Pero kung inyo itong i-apply at isabuhay, malaki ang epekto nito sa inyo. Sa kadalasan nag-aaway magkakaibigan, hiraman ng gamit, walang balikan. Diba? O kaya nagkakadamutan. Sa probinsya, hiraman ng bigas, walang sulian. Uy, Mare, may bigas ka ba dyan? Ganun. Walang sulian. Okay lang yan, kung gutom na gutom talaga, walang pangbalik. Pero tayo mga kapatid, tandaan natin palagi. Tandaan nyo ang sa kanila, hindi sa'yo. Kahit na ginagamit mo, pinapahiram sa'yo, nasa kamay mo, pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Na anong gagawin mo? Ingatan mo. Pahalagahan mo. Kasi pag nakita ng Diyos na marunong ka magpahalaga ng bagay na hindi sa'yo, ano gagawin ng Diyos? Bibigyan ka niya ng para sa iyo. Pag nakita ng Diyos na marunong ka magpahalaga ng bagay na maliliit, bibigyan ka niya ng malalaki. At pag nakita ng Diyos, mga kapatid, na marunong ka magpahalaga ng mga bagay sa mundo, bibigyan kayo ng mga bagay sa langit. Alam niyo, mga kapatid, ito realidad, no? Masarap magkaroon ng mga worldly riches, but that cannot compare into the heavenly riches that God will give us. Hindi yan magko-compare. Hindi ko sinabi hindi masarap. Maganda talaga may kotse. Maganda talaga mga kapatid may pangbili. Maganda talaga may maayos kang gamit. It's all good. Pero hindi yan magkukumpara sa heavenly riches na kayang ibuhos ng Diyos sa iyo pag nakaya mong alagaan yung mga bagay dito sa mundo. Be faithful. Be faithful. Sa maraming bagay mga kapatid, be faithful. Be faithful in your attendance. Please lang, huwag kayong pumunta sa church para ma-check lang yung attendance nyo. Huwag. Pero kung hindi natin kayang pumunta sa church, linggo-linggo, paano mo i-expect na ang Diyos sumama sa'yo linggo-linggo? Ganito tayo ka-unfair ng mga tao. Give me a few more minutes here. Ganito tayo ka-unfair. We want God to be faithful, pero sa atin okay lang na hindi. Ganito yon. Pag kailangan mo siya, gusto mo agad-agad, nandyan siya. Pero ikaw, minsan okay lang na wala ka. Ganun tayo kailangan nating basagin yata yung ganitong mindset. Amen ba? Ayusin natin na ganitong mindset. Oh. Gusto mo, pag ang Diyos, kinausap mo, maramdaman mo kaagad. Pero pag okay, pakiramdam mo, kahit hindi ka mag-pray ng isang buwan, wala lang. May mali yata, di ba? Gusto mo, faithful siya, pero okay lang na ikaw hindi. Oh, tingnan nyo. Gusto nyo pag nahingi ka, bigay agad. Amen? Gusto mo pag nag-pray ka, andyan agad. Healing, andyan agad. Blessing, andyan agad. Pero pag ikaw na, ano nga ba na dyan? Minsan, utang pa. Paano pag kailangan mo na, sister? At sabihin ng Diyos, sorry, pinutang ko munang para sa iyo.
Okay lang sa'yo. Di ba magagalit ka, Lord, bakit mo naman pinautang sa iba? Para sa akin yun. Because we want God to be faithful, even though sometimes and most of the time we are not. There's a call I want to make today. I want to make a call, and that is, let us be faithful sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagiging Kristiyano, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Let us be faithful. Sa maliliit na bagay, let us be faithful. Sa ating pagbibigay, let us be faithful. Sa ating lakad sa Kanya, let us be faithful. Sa ating pananamit, let us be faithful. Madaling maging faithful kung marami nakatingin. Pero mahirap maging faithful kung ikaw na lang. Be faithful when you are alone. And be faithful when you are lonely. Be faithful when you're sad. And be faithful when you're happy. Be faithful when you are full. And be faithful when you are hungry. Be faithful when you are blessed. And be faithful when you are needy. Sa lahat ng circumstances ng buhay, ipakita natin sa Diyos, Lord, mapagkatiwalaan mo ako, Panginoon. Mga kapatid, bago mo i-desire yung greater things na ibuhos sa buhay mo, look at God today and tell Him, Lord, mapagkatiwalaan mo ako. Lord, mapagkatiwalaan mo ako. Show God today that you can be entrusted and that you are faithful, because at the end of the day, only the called, only the chosen, and only the faithful can reign with the Lord in heaven, mga kapatid. Hindi sinama dun yung magaling. Hindi sinama dun yung pabibo. Hindi sinama dun yung sikat. Hindi sinama dun yung matalino. Ang sinabi dun, faithful. Faithful. That's why I plead to you today, be faithful. Sa lahat ng panahon, you tell God, Lord, ito lang ang meron ako today, Panginoon. Pero ipapakita ko sa iyo, mapagkakatiwalaan mo ako sa ganito. Lord, maliit mo ito, but I will show you, God. Yung maliit na ito, Lord, iingatan ko. Pagsusimikapan ko, aayusin ko. Because I know, hallelujah, I know when you find me faithful in these things, then greater things are waiting for me. Let me end this way. Marami sa inyo na nakikita nyo parang, ay, grabe si Pastor, siguro mayaman, hindi ako mayaman. Maraming branch, maraming sasakyan, maraming tao. Pero alam niyo ba kung gaano kahirap maging faithful? Na kahit may kailangan kang bayaran na kliyente, at kahit matatalbugan ka ng tseke, pipilitin mong magbigay ng ikapo. Alam niyo ba kung gaano kahirap maging faithful? Na kahit na marami kang kakulangan, personal sa negosyo, kailangan pumunta ng church at kailangan mong mangaral that as if everything is okay. Hindi madali ang maging faithful. But it pays. Because when God sees you that you are faithful, God will not let you lakabo sa shiyama. Be faithful. Yung pagpunta nyo sa church, alam niyo ba kung gaano kalaking blessing yan na nandito ka? Kaming mga pastor ninyo, we always want to see you where you are. At yung faithfulness nyo yan, it bless our soul. At pag nakita ng Diyos na faithful ka, anong sasabihin ng Diyos? Faithful siya sa kaligtasan niya. Idadagdag ko yung asawa niya. Faithful siya sa kaligtasan niya. Idadagdag ko yung anak niya. Pag nakita ng Diyos na faithful ka, God can do a lot of things. Alam niyong realidad? Marami sa atin, marami nakaabang na para sa atin sa langit. Alam niyong problema lang, hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo mapagkatiwalaan. Hindi pa natin maayos at mahawakan ng tama ang nasa kamay natin. Even me wants to have more from the Lord. That's why I'm doing my best. Marami malamang ang nagsasabi na, grabe si Pastor Alan, pabalik-balik na ibang bansa. But if he is not faithful in us, in this church, bibigyan ba siya ng Panginoon ng pagkataong lumabas? Paano ka mag-aayos ng bahay ng iba kung yung sarili mong bahay hindi mo kayang ayusin? But the reason why our pastor is going to go out is because he is faithful in this church. Now, God is trying to broaden the ministry.
And that will not happen if we cannot be faithful. Mga kapatid, I'm telling you this because I am excited in what God is going to do in our church. There is more waiting for us. Individually, Brother Jess, be faithful sa Bulacan. Maliliit pa yung mga kasama mo doon. Alam ko gastusin sila. Alam ko minsan masakit sa ulo. But be faithful. Be faithful. Makita na Diyos na tinitiis mo, inaayos mo. Just be faithful. Because later on, God will see that effort. And God will just bless. And this is what I like about God. If we believe not, He abideth faithful. He cannot deny Himself. Sabi ng mababaw na translation ganito, if we are not faithful, He will still be faithful. You know what makes me cry every time I look at my life? It's not because I feel like I'm blessed. It is because I know who I am and still I'm blessed. Do you understand? I know what kind of person I am. Alam ko maraming beses akong nagda-doubt. Alam ko maraming beses akong pinanghihinaan. But then when you look back, God is still faithful. God is still there. Lumakad ka ng malayo, paglingon mo, God is still faithful. Mag-backslide ka, pagbalik mo, God is still faithful. Tumalikod ka sa Kanya, paglingon mo, God is still faithful. Magdalawang isip ka, pagdudaan mo siya, when you get back on your faith, God is still faithful. Even though we are faithful, many times we are unfaithful, God remain faithful. The Bible says He cannot deny Himself. Alam niyo mas mababaw na translation dyan? Because He cannot change Himself. Being faithful is who He is. Ang sabi ng kanta? All my life you have been faithful. And that is who He is to us. Paano naman tayo sa Kanya? Shall we end on that note today? Shall we end on that perception today? Shall we end on that mind today? Na Lord, kung Ikaw lang papunta sa akin, You are faithful. And God, it's my turn. Sabi mo sa Panginoon yan, Lord, it's my turn. I will do my best to be faithful, God. You have to realize today, this message will unlock your blessings. This message will unlock your success. This message will unlock great things in your life. This message will unlock your calling. Ang iba sa atin, feeling nyo marunong na, magaling na kayo, pero hindi ka pa rin ginagamit. Why? Kasi unfaithful ka sa maraming bagay. Learn to be faithful and be faithful, be faithful. And later on, God will begin to call you. Why? Nakita niya, trustworthy ka na. Be faithful. Shall we all stand today?